Last video natin may nag-comment tungkol sa risk-reward ratio at nag-request siya na ito naman daw yung maging next topic natin. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, ang risk-reward ratio is all about ano yung nire-risk mo or magkano yung nire-risk mo in terms of percentage. So, let's say for example, katulad ng example natin ng previous video, let's say for example, meron kang 100,000 pesos na account at ang nire-risk mo dito is 1%, katulad na napag-usapan natin last time. So, ito ngayon yung magiging risk mo. So, first, define your risk. Then, dito papasok yung concept ng risk-reward. Pagdating sa reward, dito mo hahanapin kung ano yung potential reward ng currency or ng pair na ititrade mo. So, let's say for example, ang potential reward is 2%. So, ngayon, meron kang risk na 1%. And at the same time, nag-aim ka for a 2% reward. So, sa madaling salita, ang risk-reward ratio is all about finding the balance para maging profitable ka in the long run. So, finding the balance between your risk and your reward. So, for example, ang risk mo dito sa trade na to is going to be 1,000 pesos. Then, ang magiging reward mo ngayon is 2,000 pesos. So, ngayon, kapag nalaman mo na yan, dun mo ngayon i-apply yan sa magiging setup mo. So, for example, dito sa Aussie dollar, so obviously, sa sideways lang yung price. So, nandito yung previous high natin, which is our resistance. Then, nag-create tayo dito ng new high. Then, nag-pull back yung price. And as we can see, nagkaroon tayo ng breakout dito sa previous low na to. And right now, the price is sitting on a support level. So, obviously, ang ina-expect natin para sa Aussie dollar is to make a reaction to the support level. Pero, most likely, hindi niya na mababalikan itong previous high na to because we already have a breakup structure. Okay? So, this is not a technical analysis video. What we are going to talk about today, again, is about risk-reward ratio. So, ngayon, bakit nga ba mahalaga ang risk-reward ratio? So, importante na ma-define natin ang risk natin na willing tayong i-take. So, again, let's say 1,000 pesos or 1% sa example natin. So, importante na ma-define natin kung ano yung risk-to-reward ratio na binibigay ng market sa atin. So, for example, dito sa trade na to, mag-trade tayo, let's say, for a long trade. So, let's say, naglagay tayo dito ng stop loss, then, ito yung 1% risk natin. And then, ang potential na magiging reward natin para sa example na to, let's say, we are aiming for the previous high or kahit dito na lang sa previous level na to, dito sa previous high na to, which is our nearest resistance zone. So, ang magiging risk reward natin sa trade na to is 1:1.17. So, madalas, ang ginagawa ng iba is nagkakaroon sila or ginagawa nila ng paraan yan by using tight stop. So, in this example, let's say, naglagay ka ng stop loss mo sa level na to and with the same target, we can see na nag-increase yung risk-reward ratio natin. So, coming from 1:1.17, now we are dealing with a 1:1.4 risk-to-reward ratio. So, kahit pa paano ito medyo acceptable na. So, for example, meron kang 1% risk. So, ito yung risk na iti-take mo dito sa trade na to. And then, ang reward mo is 1.4%. So, sa iba, medyo mababa pa rin siguro to. Pero, may mga trader na ganito nag-take ng trade. Yung iba, minimum 1:1. Yung iba, minimum 1:1.5. Pero at least 1:1.4, I guess, is okay na yan para sa atin. Then, the next question is, paano ba kinakalculate yung risk-reward natin? So, katulad na na-discuss natin last time, ang importante lang naman na ma-define natin is yung risk natin.
So kung babalik tayo sa my FX book, so let's say magko-compute tayo ng position size. So this is Aussie dollar that we are trading. So let's say for example, again we have a $2,000 account with 1% risk at ang stop loss natin for the sake of this example is 100 pips. Okay? So now, ang magiging lot size natin, kung naalala pa ninyo, last lesson natin is 2 microlots or 0.02 lot size. So ngayon, na-define na natin kung paano tayo mag-take ng risk by putting 0.02 lot size sa ating MT4 account. Now, the question is, paano natin ngayon i-calculate yung risk to reward ratio natin? So, very easy and very simple to do. All we have to do is to put our target above the amount of pips ng ating risk. So, dito sa sample na to, meron tayong 100 pips na risk. Then, for our reward, meron tayong 140 pips. So, 140 pips yung dapat na ini-aim natin para sa ating reward. So, kung meron tayong 100 pips para sa risk natin, then meron tayo ngayong 140 pips para sa reward natin. And in this case, ma-compute na natin or automatic yan kapag, let's say, for example, bumili tayo dito, then nag-bounce yung price at tinamaan yung TP natin or yung take profit level natin. Automatic yan, yung 140 pips na to is papasok yan sa account natin or madadagdag sa portfolio natin yung 1.4% na reward natin dito sa trade to. Okay? So, this video again is all about risk to reward ratio. Again, we are covering the most basic lessons sa forex trading. So, kung gusto nyo conduct tayo ng lesson or kung gusto nyo gumawa tayo ng video regarding the most advanced or yung mga mas advanced na topic, so let me know sa ating comment section. Okay? So, try naman natin ngayon na magtingin sa ibang chart. So, dito sa euro dollar, so obviously, kung maalala ninyo yung previous video natin, nakita natin tong resistance zone. Then, nag-expect tayo ng bounce mula dito sa resistance at nag-expect tayo ng potential movement to the downside. So, ngayon, bumababa na yung price and let's see kung magkakaroon niya ng continuation hanggang dito sa previous low natin dito. So, let's say, for example, mangyari kunyari yung ating expectation. So, meron tayong short position. For example, nag-take tayo ng short position dito sa level na to, then lagay tayo ng stop loss. So, let's say, ang stop loss natin is the same 100 pips. Then, kung gagawin natin target itong previous low na to, so meron tayo ditong risk to reward ratio na 1:2. So, kung mapapansin natin, yung risk to reward, pwede siyang fix. So, pwedeng fix yung risk to reward ratio natin. Pwede rin naman niyang maging depende sa market structure. Or pwede rin naman niyang maging depende sa minimum preference natin. So, last but not the least is minimum preference. So, yung minimum preference, dyan papasok yung at least 1:1, 1:1.4, katulad ng ginawa natin kanina, or 1.5. Then, yung iba, 1:2, then, pinaka malaki kong nakikita na risk to reward ratio na ginagawa ng ibang trader is 1:3. So, 1:3, yan na yung pinakamababa na risk to reward na ina-apply nila sa personal trading nila or sa strategy nila. Okay? So, itong risk to reward, hindi naman ito yung tipo na meron kang strict rules na dapat mong sundin, no? Depende yan sa'yo. So, pwede kang magkaroon ng flexible risk to reward, pwede kang mag-base sa structure, or pwede ka ring magkaroon ng minimum preference mo. Okay? So, let's try to look at the
let's try pound dollar. At siguro ito na yung magiging last example natin, no? Para dito sa risk to reward. So, tingnan natin naman dito sa pound dollar at gamitan naman natin siya ng ATR indicator. Kung ano yung potential risk to reward na ibibigay sa atin itong pound dollar. So, let's say, meron tayong, obviously, meron tayong high, lower, or higher, high, and low. And then, as we can see, kung lalagyan natin to ng Fibonacci retracement, meron tayo ditong support level dito sa golden zone na to. Kung iso-zoom out natin, so obviously, medyo ranging lang si pound dollar. Pero for the past few days, meron tayong momentum to the upside. So we can expect na magkaroon tayo ng bounce mula dito sa support na to, no? At kung mapapansin natin, itong candlestick na to is nag-react na siya dito sa 50% Fibonacci ratio. So let's say, for example, magte-take tayo ng long trade dito at yung magiging stop loss natin is based on the ATR indicator. So dito sa ATR natin, kung i-hover natin yung candle at titignan natin yung value ng ATR, so meron tayong 60.7 ATR or 60.7 pips. So let's put 60.7 pips right here or 60.8, doesn't matter. Then let's say for example, dito tayo mag-take ng long trade at dito tayo maglalagay ng stop loss. At para sa ating reward, pwede tayong gumamit ng structure. So let's say for example, dito tayo maglalagay ng stop loss and yung reward natin is pwede nating siyang gamitan ng structure. So in this case, meron tayong 1:1.8 risk to reward ratio. So ito medyo malapit-lapit na siya sa 1:2. So medyo okay na to, no? Itong risk to reward ratio na to. So ang risk natin for this trade is going to be 1% risk. So kung matalo tayo dito, magkakaroon tayo ng 1% loss sa ating portfolio. Pero kapag work naman or kapag nag-materialize naman yung trade natin, is pwede tayo magkaroon ng 1.8% return sa trade na to. So basically, ito yung idea ng risk to reward ratio, no? Kung gagamitan naman natin to ng let's say reference, then pwede tayo mag-take ng 1:1.5 risk to reward ratio. At obviously, kung mapapansin niyo yung TP natin or yung take profit natin is mas lumapit siya. So instead na dito natin lalagay yung TP natin for 1:1.8 risk to reward ratio, so ibababa natin, pwede natin ibaba yung risk to reward ratio natin at or yung TP natin, pwede nating ibaba yung TP natin at magkakaroon tayo ng mas malapit na TP. Okay? So dito papasok ngayon yung preference ng isang trader. So maraming trader na mas okay sa kanila yung mas malaki yung reward. No, katulad ng let's say for example 1:2. Katulad nito. So kung mapapansin niyo, kapag mas malaki yung risk to reward ratio ninyo, mas inilalayo ninyo yung TP nyo. So maapektuhan nito obviously yung win rate natin. So kaya nasabi ko na depende yan sa preference ng trader, no? Kung ano yung magiging preference nyo or kung ano yung pasok sa risk appetite nyo or sa trading style ninyo. So doon kayo magbabase. Okay? So yun lang para sa video na to. Again, kung gusto nyo pang makapanood ng iba pang video na merong basic or advanced topics mula dito sa channel na to, just click like and share and subscribe lang kayo dito sa channel na to.